Ang sarap mag-swimming dito. Kasi blue water to. Okay. So, nabati ko si mga Bautista Malamot. Ayan. So, gano'n din si Pastor Jake Leon. Ayan. Yes, Garapan. Ba, nandyan si Pastor Woody Clay Delphin from ayun, sa Nueva Vizcaya pa ito, Brad. And nandyan ang Demata at Tabonagan family with the children and the apus yan. Mga apo. Nandyan si Maribel Malilin, magandang oras, madam. At ganoon din kay Pastor Michael Magigad from Piat, Philippines. And then si Sir Danny Magada, salamat nandiyan kay Brad. Kasama siyempre si Ma'am Rosalina, Sir Aram at Dante. At Pastor Jason de la Cruz yan sa Payao, Philippines. Ayan. And then nandyan si Sir Johnny Go. Salamat po Sir Johnny Go. At talagang tuloy-tuloy kayo ha. At salamat sa Diyos na sinagot ng Diyos ang panalangin natin. At nakalusot na tayo sa COVID na yan. Okay, nandyan si Ma'am Lailani Mahilo Makapagong. Ganon din po ang aming kakilala sa Sambales, si Ma'am Charito Velarde Arojado. Magandang oras sa iyo, sa kapatid. At saka si Pastor Tom, kasama si Sister Donna Banaya Relaya Agrisom. Ayun, thank you po. Nandyan si Julaida Gaday Heralde. Bay, mga pamangkin ko ito. At nandyan si Itus Ulayan. Salamat, Itus, Itus o Itus. Basta Ulayan ka, kamag-anak ka namin, ha? Syra. Salamat, Syra. Ba, nandyan si Jessa Batad Timagos. Hindi kita nakita sa virtual. Anyway, salamat, nandyan kayo. Si Brother Jason Del Pilar. Together with Esther from Persia. Sister Esther, magandang lugar dito. At sabi mo dyan sa Persia, kasi tanghali pa dyan sa inyo, di ba? Sa Persia, malapit ka sa Persian Gulf. Siyempre nandyan ang mga Tarisan family. Nandyan din nandyan si Ma'am Eileen. Kamusta ang pagbilad nyo? Dignan mo, gandang araw ngayon, di ba? Nandyan si Kadyab Palatan Kaleda at ganon din si Pastor Tommy Tante with all the loved ones. Boy, Dennis Bossing, salamat. Nandyan ka. Oo, alam nyo, tuwang-tuwa ako sa inyo kamag-anak ko mga ito Okay, ganon din si Pastor Reggie Ocoma. Salamat po at talagang gumagawa kayo dyan. Okay, punta tayo ngayon uli. Nandyan ang kaking kaklase ni Pastor Bonifacio Lopez. At binabati ko yung televiewers natin. Pastor Ancheta, Mr. Ancheta. Okay. Nandito ka na. Second dose. Anyway, sister, masarap at mag-second dose na kayo. Diba, Pastor Lopez, tayo nagpabaksin na kasi gusto natin. Mabuhay pa. Okay. And then, ito mga kasama ha. Pag-pray nyo kasi maganda itong lesson natin. Yes. At siyempre si Joseph Piñon del Pilar. At siyempre sa lahat kayo na nanonood, kami ay masaya na ibahagi sa inyo ang trumpets uli. And I pray na meron kayong mapulot dito. Dahil punta natin yung chapter 10 ng Numbers 1 to 3. 1 to 3 lang na po. Salamat at dyan na kayo. Pastor Kaalim, nandyan ka na ha. Salamat at inaabot mo yung kamag-anak namin, yung mga Ulayan dyan sa Mambakag, mga Ulayan, Domingo, ganon. Nakarating na si Pastor Gilbert Hernandez. Alam ko pagod ka, Brad, pero balik ka bukas ha. Kasi hindi pa tapos. Di ba, Romaragon? Tingnan mo yan. Okay, ready? 1 to 3 lang basahin natin. And the Lord spake unto Moses, saying, make the 2 trumpets of silver. Of a whole piece shalt thou make of them. Thou shalt, that thou mayest use them. Ito na. Number 1, for the calling of the assembly. And for the journeying of the people from the camps. Verse 3. And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation. Let us pray. Heavenly Father, again we come to you in Jesus' name. Holy Father,
We cannot reach you without the holy name of Jesus, without his cleansing blood. So I ask thee to forgive me of my sins, whether by thoughts, by words, or by action, or by saying something that may hurt someone. Again, thank you for the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ, that was shed on Calvary's cross. And those who will repent of their sins, even today, will experience a miracle, because there is a miracle that will retroact from Calvary to this day. Thank you, Holy Spirit, for opening our eyes, our ears, and anoint me now as I share these two words, the word assembly and journeying or journey. Lord, thank you for this great privilege that we can share the word and pray for the pastors, like Pastor Lopez, Pastor Delpin, Pastor Coma, Pastor Red, Pastor Leah, Jake, Pastor Tom, Pastor Gilbert, Pastor Collado, Pastor Kalim, Pastor Punayo, Pastor Paulino, Pastor Manicalio, Pastor Udlao, Pastor Presarta, and remember Pastor Tulay, help him, Lord, and even Pastor Banghal as he take the leadership in the big church in Mountain View Bible Baptist Church. Thank you again for seeing Brother Pastor Dan Espilico being revived. And thank you for seeing Sir Johnny Go again, Lord. And for these loved ones of ours, bless them. Bless also Sister Carmen Garcia in his time for medication. In others, Lord, bless Atene, also for Anton, for Clive and Kay, for Ria and Ashok, for JR and Cha, together with Gerald and Abby, Aldiladen, Ma'am Lina, Ma'am Peli, Ma'am Stella, also, Lord, for Ma'am Bell, Lord. Thank you. Thank you for giving Sister Jovelyn Gilon a good employment. Make her employer be lenient to her. And again, thank you for this new missions. Guide us, take us, and use faith as she manages this gadget tonight. I give you all the praises, the glory, and the honor now in Jesus' name. Amen. Oh, salamat nandyan si Apo. Apo. Legacy at Apo. Oh, nandyan si Apo Niknik. Oh, mahal ka raw ni Lolo Jun Millante, no? Tignan mo nga naman to. Oh, salamat po. Now, ito mga kapatid, yung verse na sabi niya, dalawang trumpet, dalawang trumpet. Yung isa ay para ipunin sila mag-worship. Yung isa naman, para sila ay lalabas, lalakad. Ngayon, sa amin nila Pastor Lopez, sa aming typology, may ibig sabihin nito, yung assembly, and then, lalabas. Nakita nyo? Kasi ganito yun. Di ba kakain kayo? Input yan. May output. Ngayon, ang tinuro sa amin sa seminary, mag-aral kami, input yan, input. Accumulating knowledge, ano po. Yung sinasabi ng stock of knowledge, ano. Pero, kinakailangan we go out and use them. Kaya, sa lesson natin sa oras na ito, kay Pastor Bukel at Ma'am Marjeline Pagulayan Bukel, na nandyan kayo, tuwang-tuwa ako na nakabuild kayo ng magandang kongregasyon. Tuloy lang nyo yan. At salamat sa gulay. Gulay, okay? Tama, matagal ang buhay natin kung puro gulay. Ayan. At maraming gulay dito. Kuha ako mamaya para tutubo pang buhok ko. Talaga. Alam yung mga kasama, ako lang sa aming magkakapatid ang naubusan ng buhok. Anyway, salamat. At sabi nga namin sa Bible School, di ba, Pastor Lopez? Kung ikaw daw makalbo, ay spiritual ka. Okay? Kung ikaw daw puputi ang buhok, wise ka. Kasi maging matalino ka, puputi buhok mo. Pero kung makalbo ka, sabihin, spiritual. Kasi, naalala ng Day of Pentecost,
dumapo yung Holy Spirit sa mga disciples. Di ba may apoy? Kaya karamihan sa mga disciples, nakalbo dahil sa apoy. Anyway, kwento ko lang yon. Gusto ko naman masaya si Pastor Kalin, di ba? Di ba, Jendel Tentoco Tejano? At si Ma'am Miriam, ang ulwan ko si pag. Alam mo, Ma'am Miriam, halos kamukha mo si Ma'am Chato. Chato Arojado. Yung kakilala namin Pastor Lopez, di ba? Sa typology, ha? In fact, yung pan natin Pastor Lopez, yung emblem dun sa dorm, di ba? Enter to learn. Go forth to serve. O ito na nga itong verse na ito. Kaya dalawang trumpet. Pag nag-trumpet, yung una, assembly. And then, yung pangalawa, hahayo sila, day journey. Mga kasama, tignan nyo ha. Ang ganda naman ng turo ng Holy Spirit ito, mga kapatid. Ha? Because the word assembly ay malinaw sa New Testament. Basahin natin. Importante yan. Kaya kayo dyan na hindi pa natututo makipag-assemble sa mga Bible-believing na tao para matuto, ay dapat time na. Hebrews 10:25. Tingnan ito. Bakit? Siyempre, bilang mga Kristiyano, dapat wag natin kalimutan ang assembly natin, di ba? Lami, Rombawa, Magigad. At saka si John Mark Vasquez, kilala mo ito, Pastor Lopez, si John Mark Vasquez. Asawa niya yung kapatid ni Ma'am Aida Carino. Tama? Kaya lang, biyudo na rin to eh. Aywan ko kung nag-asawa uli ito. Nag-asawa ka ba uli, Noy? Noy, John Mark? Ha? Hindi ko alam. Gwapo ito eh. Oo. Ako hindi naman akong mag-asawa kasi tandaan ako, Noy. Ha? Pastor John Mark. Kilala ng kapatid ko ito eh. Ready? Ito ang sinasabi ko, assembling. You see, they assemble in the Old Testament when the trumpet will sound, yet sa New Testament, the Bible said, ready, lahat tayo, basahin nyo. Kayo dyan na sa Oman, ha? Kayo dyan na sa, para sa Sydney, meron tayo. Andito, yes, thank you. Kayo dyan sa Hong Kong pala, ready, read. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. Tama, kilala ni Pastor Lopez. Salamat po. At saka si Preacher Alayban, nandiyan ka na. Preacher Alayban, pakinggan mo ito. As you see the day approaching, kaya wag mong kalimutan na tama lang na we have this assembly time sa virtual o kaya webinar, sabi nila. And then, kung Sunday at open yung church, why not come to your church? Ano po? So, salamat nandiyan kayo. O nga pala, maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusuporta. Salamat. Uy, nandiyan si Ma'am Alma Omnas. Ag-text ka man, anyati yan. Address nyo, tapno. Umay, dagiti pa pastor, ijay. Ayan no, tapno. I-witnessan da ngay, tapno masalbar, dagiti kaanakan. One. Okay. So, punta muna tayo dun sa first trumpet. When the first trumpet will sound, then all the assembly will come together and worship. Okay, punta tayo rito ha. Remember, as I said, ay ganito. Meron inside activity. Mag-assemble sila. Pero hindi balance yan kung outside activity. As I said, yung emblem namin sa dorm ay enter to learn. Enter to learn. And then sabi niya, go forth to serve. Kaya lang, Pastor Lopez, alam mo, tinignan ko yung yearbook. Enter to learn nga. Pero ang daming mga babae, hindi nag-go forth to serve, kundi go forth and marry Americans. Tignan niyo yung yearbook, ha? Puro ang apelyido nila. Puro, foreigner. Akala ko ba, they enter to learn, yung mga babae, they go forth to serve with a pastor's husband. Hindi pala. Yung iba pala, ginamit lang Bible school para maghanap Amerikano. Ay, kung ganun, alam nyo kung ako ang dean, interviewin ko, ikaw, sister, bakit nandik sa Bible school? Bakit? Kung sabi niya, maghanap Amerikano, pauwiin. Hindi yung, sige, maghintay ka lang dyan, dahil maghanap ako ng Amerikano, hintay ka lang. O ading, maghintay ka lang kasi ihanap kita Amerikano. Mali! Tuloy, look at Mountain View today. Look,
alam niyo mga kasama ako malungkot kasi wala nang sumunod kay Pastor John Quinlan na nagpastor doon. Oo. Kaya masakit yun. Oo. Buti Pastor Lopez meron siyang anak pastor. Pastor Bukal may anak na preacher. Tingnan niyo yan. Ako meron din. Ayun, nanonood sila. Salamat po, nanonood kayo. Nandyan si Legacy. At saka si David. At saka si Nick. Tignan mo si Nick. Nagpe-preach na siya. Ganyan na rin siya. Ngayon mga kapatid, pakinggan niyo ako ha. Punta tayo sa verse. Nandyan si Ma'am Emelita Kalisaan Bundang. Pagpalain ka ng Diyos. Sister ha? Oo, alam ni sister ang buhay namin. Oo. Ngayon, punta tayo rito. Sabi niya rito, tingnan niyo ito ha. 2 trumpets ito Okay, nandiyan na kayo. Ready? Deuteronomy 9 verse 10. Okay. Deuteronomy 9 verse 10. Come and worship, go forth and witness, and do missionary work. Huwag niyo kalimutan, Sir James, kung nagte-take note ka pala, come to assemble and worship, but go out and do missionary work. Yan, ibig sabihin nito. Look at this. Ito muna sa assembly. And the Lord delivered unto them, okay? Deuteronomy 9, verse 10, okay? The Lord delivered unto them 2 tablesstones written with the finger of God, and on them was written according to the words which the Lord spake with you in the mount out of the midst of the fire in the day of what? The assembly. Tignan niya na. Nandun yung tinatawag na 10 Commandments. At nandun yung mga tao handang makinig sa moral law. Ito, pakinggan niyo. Di niyo ba alam na every Sunday sa mga churches natin, every time nandito ako, there is a moral lesson to learn. Kaya nga may moral law Kaya nga palagi sinasabi, kung hindi nyo asawa, kinakasama nyo, please lang maghiwalay kayo. Kasi sa moral law, bawal yan. Bawal. Narinig nyo. Kaya, sinunog ng Diyos ang Sodom and Gomorrah dahil hindi na sinusunod ng taong moral law. Ay, sabi ko sa inyo. Di ba, May? Thank you, Emelita, Oo, salamat at taga-amen kayo, Tama lang yun. Now, look at the next verse, Deuteronomy 10:4. 10:4 ulit. Okay? Kasi may assembly dito Importante yung 2 words na assembly and journey. Inside activity yung isa, outside. Kaya kung church kayo, dapat meron na tawag doctrinal studies and then meron yung soul winning, visitation, and then missionary work. Ready, read. And he wrote on the tables according to the first writing, the 10 Commandments, which the Lord spake unto you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly. And the Lord gave them unto me, sabi ni Moses. Tignan niyo yan. O nandyan si General Joey Cortez, maraming salamat po. Sir, tinulungan mo si Hazel Bacodrumbawa na nailipat dito sa Cagayan noong siya'y buntis. O ba, nandyan si Medsel Padilla. Salamat po. Kaya, alam niyo mga kapatid, sabi nga ng isang tao sa akin, Pastor, bakit di ba bawal sa inyo magsundalo? So, hindi pwede na hindi kami magsundalo mamaya mapuno ang Pilipinas ng NPA. Kaya yon si Sir Cortez, general na yan. Salamat po, sir. Alam niyo kayong mga kabataan na maging humble kayo katulad nila Colonel Maragon at saka si General Joey Cortez. Humble mga yan. Nung nandun sa Visayas Bible Baptist Church, nandun sila palagi, nag-aaral salita ng Diyos. Kung wala si Pastor Lianyo, mag-preach yan. Doon din sa Kalayan, Baptist Church. Yung dinaanan ng Bagyo, may Baptist Church doon. Kaya ang Baptist kahit saan sulpot yan. You know why? Because, remember, we assemble to learn about the Passover, the love of God, justification, glorification, atonement. And then we go out and share that the people of the world can be saved. Kaya nga, these 2 words are so important,
Patakin mo yan pag nag-blow ng trumpet. Lahat talaga, darating yan ng tao. Walang mag-absent. Bakit? Kung may mag-absent, delikado kay Moses. Totoo yan. Sabihin ni Moses, magmula ngayon, makwarantin ka, sasabihin ni Moses. Diba, Realaya? O, tingnan mo. Kaya Realaya, ha? Magsuporta ka sa tatay mo. Malaking ministring tatay mo. Ha? O. Pray for Mrs. Jocelyn Guerrero. It's because of COVID. Salamat po. Tingnan Pastor Lopez, talagang kumalat na yung biyuda na Mrs. Jocelyn Guerrero at namatayan pa ng anak nung July. Talagang, iba itong COVID. Kaya nga hindi kami lumalabas eh. Oo. Kaya panay dito lang ako sa swimming pool dito. Okay, tuloy natin ito mga kapatid. Punta tayo sa Psalms 89:7 sapagkat ang psalmist naniniwala din sa assembly. Kaya nga psalmist Alam mo ibig sabihin ng psalms? Awit. Kaya kasali ang awit sa worship. Narinig nyo? Kaya mapansin nyo dito, maawit bago mag-program. Tulad yung mga young ones, makita ko young ones, natutuwa ako. Ready, read. God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be had in reverence of all them that are about Him. Mapansin nyo, pag tayo ay mag-worship together, ayun, magkaroon tayo takot sa Diyos kasi marinig natin kung sino ang Diyos. Don't you know, meron akong lesson tungkol yan. Why we fear the Lord. Why we reverence Him. Kasi nakalagay yan. Isa doon mang kasama ay dito sa Psalms 50:22. Kaya nga, kinakailangan huwag niyong kalimutan ang Diyos. Reverence Him. Fear Him. Ay marami kasing tao lang takot sa Diyos ngayon. Oo. Okay, ready? Diyan na kayo. Now consider this, you that forget God. Tuloy, lest I tear you into pieces and there be none to deliver. Mantakin mo. Ang Diyos, buhay ang Diyos. Hindi niyo ba alam yan? Kaya nga mapansin nyo, hinabol ng mga Egyptians yung mga Israelites. Ano ginawa ng Diyos? Linunod sila ng Diyos. Kaya nga, kaming mga pastor, hindi kami takot. Bakit? Dahil kung panahon na namin, kahit magtago pa kami sa China, habulin pa rin kami ng Diyos, At sa ng Diyos, danjak ka lang pala, pick-uping ka lang. Bakit? Hindi ka makatago sa Diyos Hindi tayo makatago sa Diyos. Kaya nga, do righteousness at all times. Yan ang pinag-aaralan din sa assembly natin Narinig yung mga kasama. Kaya importante ang assembly. So that, sabi ng Bible, Sabi ng Bible, we will learn. We will become strong when we assemble together. Narinig nyo? Look at this. Nandiyan na kayo, Ephesians 4:11-13. Tingnan nyo. Kaya nga, nandiyan yan Kaya kayo dyan na may pastor, mapalad kayo. Bakit kayo ay tinuturuan para maging matibay na hindi kayo mag-backslide at hindi kayo manlamig? Ready, read. And Jesus gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the maturing of the saints. The word perfect ay for the maturity of the saints. And then next, for the work of the ministry. Nandyan yan, Tingnan mo para, ano ba yung work of ministry? To seek and to save that which was lost. And for the edifying of the body of Christ. Para, ma-build up yung katawan ni Kristo. Ready? Verse 13. Yan pala ang purpose. Bakit mag-assembly tayo? Mag-worship tayo? Till we all come into the unity of the faith. Yung bang nagkakaintindihan tayo pagdating sa doctrine of Trinity, doctrine of eternal security, hamartology, anthropology, soteriology, pneumatology, eschatology, till we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Yung pala, ang goal natin is to have the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Ibig sabihin, yung you can say thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. And then, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yun ang sinasabi natin na Christ-likeness. Kaya nga meron Romans 8:28-29 na sabi niya,
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Yung mga pagsubok pala ay hinihinang ka ng Diyos, hinuhubog ka ng Diyos para maging Christ-like ka. Ibig sabihin, you come to that point na you can deny self. Narinig nyo, alam nyo, mga kasama, if we cannot deny self, hindi tayo makapagsuporta sa missions. Hindi tayo, totoo yan mga kasama. There are things that, alam niyo, Pastor Gilbert yan, Pastor Albert at saka si Gilbert. There are things na gusto din natin bilhin, kaya lang, hindi priority yan. Ang priority ay may pastor doon ng ilangan bigas. Patalhan. Totoo yan. Kaya kayo dyan yun. Sabihan mo na si King Lailani na malapit ng Christmas. Ako nang nag-solemnize sa inyo, ha? Huwag niyong kalimutan yung para sa Diyos. Patala niyo doon sa pastor niyo doon. Or, hanapin niyo yung GCash niya, ha? Naghihirap din yung pastor niyo doon, eh. Ngayon, kung padala sa akin, padala ko sa kanya. Di ba? Okay. Amen. Sabi ni Sister Demata, ito, hindi nakakalimot to Sister Demata, eh. May anak yan sa Canada. Nandyan si Esther, preach on pastor, sabi niya, salamat po. Nandyan si Dassel Datul, salamat, ha? Tignan niyo, kamag-anak ko mga ito, eh. Kaya natutuwa ako sa inyo, mga kamag-anak ko. Please lang, gawin niyo na sigurado kayo sa langit bago kayo alis sa lupang ito. Simple lang naman, eh. Go to John 3:16, tanggapin niyo na mahal kayo ng Diyos. Tanggapin niyo na hinain si Jesus sa cross para sa inyo. At sabi niyo, Lord Jesus, salamat po. Binayaran mo aking kasalanan. Sa oras na ito, nagsisisi na po ako. Iligtas mo po ang aking kaluluwa. At bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Ganon yan, eh. Dahil pag tumawag ka sa Panginoon sa oras na ito, pakinggan ka niyan, eh. Hindi niyo ba alam yan? Malinaw yan sa Psalms 34:15. Tingnan niyo. Abay, nandyan si Johnny Luriaga. Salamat, kapatid. Nandyan si Catherine Bunagan. Salamat po. Tingnan niyo mga kapatirang ito. Alam niyo, mga naabot yan. Alam niyo, Pastor Pagad, nakaabot yan kay Johnny. Sir Johnny, thank you. Anong sabi niya rito? Look at this. Meditate on this and make it a license for you to call on Jesus. Ano sabi niya? The eyes of the Lord are upon the righteous. Sa oras na ito, nakikita ka ng Panginoon. Don't you know that? Mga Alilang family, Dawang family, Binaraw family, at saka Ancheta family. The eyes of the Lord. Nakikita ka. And sabi niya, His ears are open to your cry. Basta taimtim ka magsisi. Pakinggan ka ng Diyos. Pero kung baliwala mo, hindi. Kapag halimbawa sabi mo, para ba yung nakarinig mo rito, lumabas dito, hindi ganun ang Diyos. Gusto ng Diyos talagang ikaw ay talagang sincere. Because sabi niya rito sa Jeremiah 29:13, pakinggan ito, Ama, nandyan si Ma'am Miriam, nagpe-pray, sabi niya. Nandyan si Pastor Kalim, nagpe-pray din. Salamat, Pastor Kalim, at naabot mo yung mga loved ones pa. Totoo mga kapatid, alam niyo ang bait ng Diyos. Nung sabi niya, kaya kayo dyan, we assemble together for the purpose of learning about God, about Jesus and His way of salvation, that He alone can save us. Okay? So, kayo na nanonood, pasensya muna sapagkat ang ating internet ay medyo okay. Yan na kayo, Salamat, nandyan kayo. Ano yung sabi ng Bible, Pag talagang taimtim ka lumapit sa Panginoon, ready, read, and you shall seek me and find me. Yan ang sabi ng Panginoon, eh. Ito ng kondisyon. When you shall search for me with all your heart. Yan ang sabi sa Tagalog na taimtim. Bukal sa puso. Bukal na nga, puso pa. Yung bukal sa amin, nasa isnag, puso din yun. Abay, bukal mo yan. Yung puso mo. Ganon yan. So, dapat bukas ang puso mo para sa Panginoon. Kaya nga, tama lang, nandyan kayo. Gabi-gabi nandito ako to encourage you. So,
Ang ating nakita dito ay two-way. Ano po? Two-way. Anong two-way? Inside, come assemble to learn more about the Bible. Napakaganda ho yan ng kasama. Bring your Bible, take notes, ano po, and then, ay, ganun pala, may Trinity pala sa Bible. Oh, sabihin nyo ha. Oh, meron yan. Okay. Ba, meron palang location ng impyerno sa Bible. Oh, o, malalaman nyo yan. You see? Pwede ka pala magkaroon ng eternal life ngayon, bago ka mamatay. Meron yan. Oh, narinig nyo. Pwede mo pa malaman na once saved, always saved. Meron yan. Psalm 125, 1 and 2. Ngayon, punta tayo sa, ito na. Nasa assembly pa tayo mga kapatid eh. Oo, tignan nyo ito ha. As I said, may tinatawag na come in and worship. Pero meron yung go and witness and do missionary work. Kaya nga nakaabot tayo kahit saan-saan sa mundong ito. Ang tinunod, ay, o nga pala, mag-pray daw tayo, sabi ni Pastor De Jesus. Kasi yung iniwan niyang teacher sa China, kinulong. Ang pangalan niya ay Ruth. Sa China. Kasi missionary sila doon. Kaya lang nalaman ng mga Chinese na missionary pala sila. Kasi pagpasok nila doon, English teacher. Mag-pray tayo. Oo. Kaya ayun, dinadagukan ng Diyos ang China ng baha dito, baha doon. Kasi ayaw nilang Diyos eh. O ayaw lang Diyos. Eh malinaw yan sa Romans 1:18, tignan nyo. Na ang nangyayari sa China, na tuloy-tuloy ang baha at saka yung economy nila bumabagsak at yung kanilang electricity nagbabrown out. Ay, kagagawa ng Diyos yan kasi masyado marahas si Xi Jinping sa mga Kristiyano. Ready? Read. For the wrath of God is revealed from heaven against China or against lahat ng mga ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Alam nyo, madaya talaga si Xi Jinping na ito. Oh, napanood ba ninyo na nag-produce ang China ng King James Bible na Gideon? Bago nila binalot, lahat ng Bible, inisprayan nila ng virus. Oo. Kaya kung meron kayong Bible galing China, ibilad nyo muna ha. Bilad nyo. Mantakin mo yun. Siyempre tayo, tuwang-tuwa tayo, may Bible ako, King James pa. Pagkatapos doon pala sa carton, meron ng Kaya, pag-pray natin yun. O, nandiyan ang aking pinsan. O, pamangkin ko ba ito? Pinsan si Georgie Lakay. O, ay malaking utang ko dyan sa mga Latay na yan. Kung wala yung Miss Latay dun sa Olongapo na si Rosalina Latay West kasi kapag-asawa kay Clifford West, doon ako tumira sa Olongapo. Eh kung wala yung kahirap mabuhay, kung wala kang kakilala doon, maging homeless ka. Mantala pagdating namin doon, may tubig, may CR. Oh, tapos every morning, pandesal. Kaya lang, ang pandesal, hindi ako sanay sa pandesal sa umaga, sanay ako sa kilaban. Ano yung kilaban? Fried rice. At hindi lang konting kanin, maraming kanin sa umaga namin talaga doon kasi mapundak sa bundok. Diba, Pastor Frank Magigad? Okay. Yes. Now, punta tayo sa journeying, Abay, nandyan si Ray Jan Lapay. Salamat po, nandyan ka, brad. Ngayon, tapos na tayo sa assembly. Ibig sabihin, they will worship God, learn more about God. After that, they will go out. Kasi journey. As I said, Paul went to Saudi Arabia and studied for 3 years. Kasi nandun yung desert ng Saudi Arabia kasi nandun yung tinatawag na place of college nila nung araw. 3 years siya nag-aral doon. Saka siya bumalik sa Jerusalem at nag-preach. Pastor, nasa Bible. Abay, kapatid, pasalamat kayo na nandirito ako. Kayo nga bataan ka, pastor, ha? Na nagtuturo. Bakit? Abay, isa ako sa mga bunga ng Howard Quinlan Ministry.
Di ba, Pastor Lopez? Kami Pastor Lopez yan, oh. Kaya tuwa ako pag nakita kita, Pastor Lopez, talagang, sino bang hindi matuwa? Nandyan pa tayo, buhay pa tayo. Samantala, ang dami nang namatay na pastor. Ibig sabihin, tama yung 1 Timothy 1:12, di ba, sa atin, Pastor Lopez, na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Samantala, tayo kulelat nung unang panahon. Walang magkagusto sa atin ng Bible woman kasi wala tayong pera. Kasi sabi nila nung araw, "Hi, mga pastor kayo, butas ang bulsa." Kapatid, nung araw yun, nagtagal kami. Nabubutas nga ang bulsa namin kasi mabigat yung barya. Okay, tuloy natin to mga kapatid. Dito sa Galatians chapter 1, amen, sabi ni Lian, Jack Lian, kasi mayaman na rin yan. Sabi na Apostle Paul, ay makita natin sa verse 7, 17 I should say. Okay. Ang sabi niya? And 18. 17 and 18. Buhay pa tayo. Dami nang namatay. Pati nga dito, Pastor Lopez, ang daming namamatay. Sabi nga ng sister ko sa Manila, "Hoy, Billy," sabi niya, "huwag kang lalabas, baka mamamatay ka." Alam mo, kung hindi pa panahon, nakalusot na nga ako sa COVID. Galatians 1, 17, 18. Galatians 1. Ngumiti si Chato. Oo. Kamukha mo talaga si Ma'am Miriam Anguluan, Sister Chato. Maliit din siya. Okay. Mabait ito si Ma'am Miriam. Ang dalawang anak niya, pinapaaral, matatalinoin. Ito sabi ni Paula, he was able to accumulate knowledge because he assembled with the scholars in Arabia. Ready, read. Neither went I up to Jerusalem to them which were of the apostles before me, but I went unto Arabia. Sa deserto ako nag-aral to. And returned again unto Damascus. Then after 3 years, mantakin mo yan, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. Tignan yan, pumunta pa kay Peter at ni-rehearse ni Peter yung mga bagay na dapat malaman din ni Paul. At ni-rehearse din ni Paul na pag-aralan niya sa seminary sa deserto ng Arabia. Malapit lang naman kasi yun, di ba? Alam niyo yung Jordan, di ba? Pagkatapos ng Jordan ay Saudi Arabian ho yan. You see? Nung araw, magsasakay ka na lang ng camel, after 2 days, makarating ka na dun sa talagang college nila dun. May college na dun, Bible college. At wala kang gagawin dun kundi mag-aral ng Greek at Hebrew. Totoo yan, mga kasama. Oo. Tama yung Pastor Lopez, kung hindi pa tayo nating oras, totoo yan. Okay. Napuntahan tayo sa journey. Kaya nga may missionary. Journey. Okay. Anong sabi ng Bible dito sa journey natin? Okay. Luke 5:10. Ayun. Luke 5:10. Ganda naman ito. Luke 5:10. Ito na yung journey. Ito na yung journey. Ito na yung lalabas tayo. You see? Kaya nga dalawang trumpet The first is for us to assemble so that we will accumulate knowledge. And then, enter to learn nga. And then next, sabi niya, go forth to serve. Look at this verse. Okay? And so was also James and John, the son of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto them, or unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt catch men. Tignan yan. Diba? Mangingisda ito si Peter. Diba kung sa bahay lang siya, walang isda. Kaya lalabas siya, mangisda, may pagkain. Ngayon, sabi ni Lord Jesus Christ ganito, Peter, mas high calling ang gagawin mo. Kasi, you are going to catch men for the kingdom. Yung soul winning ba? Missionary work. Kasi, sabi niya, you are laying up treasures in heaven. You are gathering fruits to life eternal. Kasi the harvest is plenteous, but the laborers are few. Ganon yan mga kasama. Kaya nga we go out. Yun nga si Jake Liano. I'm so glad na talagang gusto niya lahat ng sulok ng Cagayan, malagyan ng Baptist Church. Nandito naman kami na sa abot makakaya namin ay makapagsuporta kami at siyempre makatulong sa lupa at yero. Anyway, kaibiganin natin si Pastor Banghal.
para makahingi ulit tayo ng yero. Pastor Aldrin, ha? Oh, totoo yan. Oh, Pastor Gilbert, makahingi man lang tayo ng yero. Kaya lang, siyempre, meron silang mga priorities ngayon. Okay. Anyway, God will provide naman, di ba? Okay. Punta tayo sa journeying, ha? Pakinggan natin ang nakalagay dito sa, gusto kong makita nyo ito, Matthew 4:19. Ito na yung paglabas na. Hindi paglabas muna pagkatapos mag-aral, hindi. Mag-aral ka muna kahit sa academic nga, ganun din eh. Bago ka magiging ma-hire sa DPWH o kaya sa DNR. Mag-aral ka muna at pagkapasa ka sa mga mga boards, ganun, board, ano po. Okay, bar kung lawyer ka. And Jesus said unto them, tingnan niya, follow me. Follow me muna. Ibig sabihin nag-aral siya under Jesus, di ba? And next, sabi niya, and I will make you pieces of men. Oh, bakit marunong na tayo mag-soul winning ngayon? It's because natuto tayo. At kayo diyan namang kabataan, katulad ni Preacher Aliban, bay matindi Preacher Aliban, natuto kang mag-soul winning, gumamit ng whiteboard, ay ituloy mo yan kapatid. You know why? Mabibuild up pa yan. At oras na mabuild up yan, di ba Sister Naomi? Ay sabihin ko sa iyo, maraming masave dahil ikaw, Preacher Aliban, nakapansin ko sa virtual, gwapo ka. Gamitin mo yung kagwapuhan mo para maraming mailapit mo sa Panginoon. Ganon yan. Oh. Katulad nga yan, ako nga hindi gaano gwapo, pero marami na tayong nilapit sa Panginoon because hindi yung kagwapuhan o kaya kayo manggihan ng tao, kundi yung knowledge mo na malinaw ka mag-explain sa mga tao tungkol sa reconciliation to the Holy Father through Jesus. Yan na ngayon. At pag nag-work ang Holy Spirit, dahil every day, you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, then God will use you. Kasi, as I said, and as we have learned, di ba, Brother Johnny Lauriaga? In Isaiah 52:11, that we as vessels of the Lord must be clean. Pakinggan natin to kasi meron kong baso dito ang linis-linis. Oh, at ang nakalagay dito is star kasi nung ni-dedicate si Star Ganaban Lasam, binigyan kami. Kung gusto nyo magpagamit sa Diyos, iwasan nyo lahat ang kasalanan. Pati inggit, pati greediness, pati anger. Iwasan nyo yan. Because you are not your own. Utak mo hindi na sa'yo yan eh. Bunganga mo hindi sa'yo yan eh. You are not your own. Therefore, every morning, you come to God and say, here is my body. Cleanse me. I want to be clean, O Lord, so that you can use me throughout the day to win souls. Ready. Depart ye. Go ye out from thence. Touch no unclean thing. Go ye out of the midst of her. Ito na. Be ye clean that bear the vessels of the Lord. Ganon yan. Kaya sabi ni Brother Loriaga, opo, sabi ni Brother. Ngayon, ito mga kapatid. Memory verse namin nila Pastor Lopez ay sabi niya, if any man purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, ready for every good work. Ayun. Aba, lumabas na nga si Mami Michelle Ganaban. Kasasabi ko lang, umiinom ako ng baso galing kay Star. Po. Okay. O yan, nandyan si Doc Emerson Angelina Galang Kiambao. Maraming salamat po sa inyo Oo, tignan niyo mga kapatid na ito. Binisita namin si Sir Ganaban nung Sabado, sister. At nag-pray kami. Alam mo, sabi ko nga sa kanya, araw mo talaga ito, sir, kasi may dala akong Bible. Pag-pray nyo, Ma'am Michelle, yung tatay nyo. Kasi nakita ko yung tatay nyo talagang masipag. Masipag, kaya pagpalain kayo ng Diyos. Now, uba nandyan si Preacher John Paul Maborang. Tignan nyo. Ang daming preacher dito, Pastor Lopez, pag-pray mo sila kasi mga taong ito, talagang natutuwa ako dahil
talagang prayer namin na talaga noon na may mga masave na Ibanag, Ilocano, at saka Itawit. Ay sabi ko sa inyo, meron na. Eh siyempre, sila nagpipreach sa Itawit. Ako, pwede ako mag-preach sa Isnag. Oo. Pray mo kasi ang babait ng mga tao dito. Oo, ginagalang nila ako bilang matanda. Ano po? Salamat po. Kaya nga, nandyan sila nanonood kasi gusto nila matuto. Yan ang sinasabi ng pinag-aaralan natin. We assemble to learn. Oh. And then, dahil nakapag-aral tayo, meron tayong stock of knowledge, lalabas tayo and tell people na, yes, everyone falls short to the glory of God because we are sinners. But God loves us. He made a way for us to be reconciled. And then, the one who died on the cross shed his precious blood, was buried, and rose again. And where 2 or 3 gathers together in His name, He is with us. Kaya you can accept Him now. Kaya nga, natawa yung babae nung Sabado, si Mrs. Onyate. Sabi ko, Mrs. Onyate, nakikita mo ba yung COVID? Sabi hindi. Eh bakit naglalakas ka ng mask? Kasi may COVID. Tignan niya na. Oh, hindi mo rin nakikita si Jesus, di ba? Pero bakit tawagan mo siya at tanggapin mo siya? Kasi may impyerno naghihintay sa mga tao na hindi tumanggap kay Jesus. Kasi by faith nga yan eh. Nakita niyo? O katulad niya, si Pastor Ulaw. Sabi ni Pastor Ulaw kanina, Pastor, pasahan mo naman ako ng Lord kasi nandito ako sa bundok. Mantakin mo yan. Humingi. Pinasahan ko. Ayun, natanggap niya. You see? By faith yun, hindi ko nakita yung 50 pesos na lumipad pumunta doon sa bundok. Pero sabi niya, natanggap ko na. O, hiningi lang niya. Binigyan ko. Pasalod. Pakinggan niyo yan mga kapatid. And then ito ang doktrina o kaya katotohanan tungkol sa pasalod. Kasi pinasahan ko si David minsan. Kaya alam mo naman si David, gusto niya ibalik. Ibabalik niya yung nipasa ko. Hindi pala pwede. Hindi pwede na ibalik mo yung ipinasa sa iyo na libreng load. Ganon ang eternal life. Hindi pwede bawiin ng Diyos sa iyo yung eternal life ayon sa Romans 11:29. At sabi niya, you will never perish, di ba? Kaya kayo diyan na nag-aalinlangan sa inyong salvation, please lang, tawagan niyo yung makapangyarihang Jesus na talagang oras na iligtas ka niya. Sabi na Apostle Paul, He is able to guard what you have deposited into His hand until that day. Kaya yung mga tao na losing salvation, kulto mga yun eh. Oo, patakin mo. Pakinggan nyo ito Nung nasa loob ng bahay yung mga Israelites sa Egypt, sila ba ay nanginginig na baka makapasok yung death angel? Hindi. They were so secured because they believed that what God said is true. And God means what He says and says what He means. Therefore, when the parents or the father, through the initiative and command of Moses, they need to apply the blood on the 2 side posts and the upper post or the lintel, then relax na sila. And sabi ng New Testament, Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore, anong gagawin mo? Rest in the Lord. Trust in the Lord with all your heart. Bakit? Hindi naman ikaw ang nagmamaneho sa universe na ito. You are not the pilot of the universe. Jesus is. Therefore, you need to trust Him. Katulad yan. Lumipad tayo puntang Australia, di ba? O kaya kayo diyan na sumakay sa bus, sabi na lang natin. Sumakay sa bus. Di ba? Kung aircon yan, recline. Kung nasarapan ka, seat belt, di ba? Ang gagawin mo ba? Nanginginig ka na, baka mahulog. Hindi. Hindi mo ma-enjoy ang trip mo, di ba? Amen. Sabi ni Brother Johnny, you see. So, kayo diyan na hindi pa saved, why not? Entrust your soul into the almighty hand of Jesus. Yan ang sabi ng Bible. Sabi niya nga sa Psalms 2 kiss the Son before He will get angry. Ibig sabihin, lumapit ka na, yumuko talaga. Kasi yung kiss, K, kneel before Him. And talagang ask for forgiveness. Yan ang K.
Doon sa verse 12, Psalms 2:12. And then letter I, invite him to come into our heart. He said, come into my heart, Lord Jesus. So that the vacuum will be occupied by your Holy Spirit. And then letter S, submit your soul for cleansing. Narinig nyo? Ha? And then, letter S pa, surrender your body for God's service. Yun na ngayon yung journeying, going out and reach others. Narinig nyo? Ganon yan, di ba? Sir R.J. Ong. Kaya lang, siyempre, naubusan tayong aros at sabi ng RBC, dalagang isang oras lang po, mga kapatid. Yet, may I say this? Time is running out. Ang gera nag-uumpisa na sa West China, West Philippines. Nalamangan ng Amerika dahil tinamaan ng drone, yung ocean drone, ang nuclear submarine ng Amerika. Kung punta ka naman sa Middle East, tinatamaan ng drone ng Israel ang mga Iranian military infrastructure. Punta ka naman sa Taliban, ayun, magulo din doon. So, kahit saan magulo. Pero, salamat, darating si Jesus. Alisin muna tayo rito. Tanggapin natin reward natin. Bababa tayo rito. And we have learned na one day, the whole world will become like the Garden of Eden. And what a day that will be when we will see each other. Maraming salamat po kay Susan Manalo Dombrique at lahat ng nanonood. I greet you all a blessed day sa iba, blessed night sa iba, happy birthday sa iba. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you for my brothers, my sisters who had watched this telecast. I bless them all, O Lord. Yes, the word of God is powerful and help us to treasure these two words in relation to the trumpets when it comes to the assembly, so that we will learn many things from the Bible. And then we will apply and share what we have learned as we go out and witness and establish missions. Bless my fellow pastors now. Pray for Ma'am Jocelyn Ganancial Guerrero that she will recover from COVID. Thank you for Brother Danny Espilico, who is now recovering. Bless our country again. Bless the farmers who had undergone these great trials here in Region 2 because of the strong typhoon that devastated their crops. Help them, Lord, to think of a hope, because Jesus is the one that can make them bounce back and be blessed again. So please heal those who need the healing. In Jesus' name, amen.